Yan, diretso na tayo sa usapin ng Yellow at Red Alert. Nasa linya po natin sa Assistant Secretary Mario Marasigan ng Department of Energy. Kasama niyo po si Joel Reyes-Ubel at si Weng Salvacion. Asek, Good morning. Hi. Magandang umaga po, Miss Weng and Sir Joel. Asek. Kasama na po ang inyong mga tagasunod. Asek, Ano ba yan? bakit po araw-araw na ito at Oo. bakit hindi Opo, pasensya na po tayo sa mga pagkakataon. Marami pa rin po tayong mga planta na nakahinto ang kanilang operation. Pero sa ngayon po, yellow alert lang po tayo. Ibig pong sabihin yan, hindi naman po kaagad magkakaroon ng rotating brownout. Iba po yun nangyari nung Sabado ng gabi. Opo. Medyo may mababa po dapat ang demand natin at that time kasi weekend, pero nagkaroon po ng malawakang rotating brownout. Ano po naging Bakit pangunahin nga po? dahilan nun? May mga pumalya na naman, karagdagang mga planta. Bukod po doon sa mga naka-outage po pong mga planta na naapektuhan ng Typhoon Agong at saka yung bago pa dumating yung bagyong Agong, meron po kasi mga planta na nag-outage mismo nung araw ng Sabado. unscheduled Meron din po po kasi- yun? Unscheduled po yun kasi ang nangyari po, hindi naman yung planta ang may diferensya. Kung hindi, meron pong isang planta na gusto pong mag-umpisa ng testing and commissioning. Unfortunately po, yung kanila pong linya at saka yung kanilang sistema ay nakakabit sa mga existing plant. Kung saan po, nagkaroon po ng general failure yung kanilang switch, yung kanilang circuit breaker at naapektahan po yung dalawang planta natin sa Batangas, yun pong Ilihan gas plant natin na mayroong capacity na 1,200 megawatts. Ito po ang pangunahing dahilan dahil nadagdag na ito dun sa mga wala pang serbisyo, hindi pa nakakabalik sa serbisyo mga planta. Mauulit pa po ba yung ganong klase ng senaryo, Asek? Very technical po yung pangyayaring yon. Kami man po ay amin pang ina-assess at binabalidate. Pero hindi po natin inaasahan na yung ganong pagkakataon ay maulit-ulit. Kasi yun hong experience natin na yan, dapat magbigay na po ng aral doon po sa nagpapatakbo ng planta. Sa ngayon naman po, yung yellow alert natin ay sa kadahilanan nga po na dahil meron pa tayong mga planta na nakaderate, mas mababa po yung kanilang ibinabatong kuryente kaysa sa doon sa full capacity nila. Bakit po ba ang dami pa rin nating planta na hindi nakakabalik sa grid? Marami pa rin planta na derated pa rin po yung capacity. Parang ang haba na po nung panahon para hindi po nasusolusyonan. Well, sa isang banda po, tama po kayo, Ma'am Weng, no? Kaya ang Department of Energy po ngayon ay ina-assess talaga yung sitwasyon dahil meron naman po tayong sinusunod na Grid Operating and Maintenance Program kung saan naka-schedule dapat yung kanilang mga maintenance activities at repairs. Siyempre, nakasusong pa po dyan yung tinatawag nating ERC Resolution number 10 kung saan nagbibigay po lamang ng limitadong panahon para po sa pagkoconduct nga po ng preventive maintenance at saka ng mga force outage. So, ina-assess po natin kung gaano katagal sila, pwede or ilang oras na dapat tumatakbo ang bawat planta bago po mag-conduct ng preventive maintenance. At kung nasunod naman po ito, bakit nga po, aalamin po natin bakit nagkakaroon pa rin ng outages, lalong-lalo na sa panahon po ng summer, kung saan ipinagbabawal po ng ating policy na mag-conduct ng maintenance program kapag ka-summer period. O pinagbabawal po pala, bakit nagkaganon? Ba't pinapayagan? Oo, bakit? At saka sobra-sobra po yung panahon. So kung halimbawa lumabis doon sa limit nila na panahon ng maintenance o kaya unscheduled man ito o scheduled, abay wala po bang parusa doon? Parang ang nagdurusa po tao. Ma'am Weng, meron po mga parusa ron, ano? At yan po ipinapatupad ng ating Energy Regulatory Commission. Sila po yung ating regulator pagdating po sa electric power industry. So yan po rin ay siyempre tinututukan po natin at nasusunod ba yung implementasyon ng ating pong mga policy regarding that. Okay, ito lang Asek, no, kasi sa akin Weng, hindi mo mararamdaman yung problema hangga't hindi nangyayari sa iyo. Nangyari sa atin sa Metro Manila, 3-hour brownout, Metro Manila wide 'yon. 2 million customers ng Meralco na apektuhan noong Sabado. Kaya
ang impression tuloy, Asik, ang lala naman ang sitwasyon ng kuryente ho sa ating bansa. Parang bumabalik tayo doon sa dating pang problema natin na Oo. ang laki pa ng kakulangan natin sa planta, ASEC. Ano bang Ano ba talaga lagay po ng bang energy lagay sector? Opo. Sa tingin po naman natin, sa pagtatansya po natin at pag-aaral, meron dapat tayong sapat na supply ng kuryente. In fact, ngayong taong pong ito, nakakakita po tayo ng mga additional capacities dahil may mga planta na nga po napapasok sa ating grid. Around 4,000 megawatts nga po yan. At yun nga po, yung isa na dapat mag-uumpisa na para mag-test, mag-conduct po ng kanilang test, nagkataon po na siya pa naging muka. Hindi pa po namin validated, inaalam pa namin, pero mukhang yung pag-uumpisa niya ng testing, yung pa yung naka-apekto sa grid natin. Masakit lang sa loob, di ba, Joel, ASEC, na ang mahal na nasingil sa kuryente. Pero araw-araw meron kang yellow at red alert. At pag minalas-malas ka, may 3 oras kang rotating brownouts. ASEC, na doon na tayo sa pinangalandakin na develop ang ekonomiya natin eh. Oo. Kung ikaw ang investor, Tama pupunta po ka ba kayo. sa isang bansa na palpak ang kuryente, napakamahal pa. Tama po kayo. Yan nga po yung ating masusing pinag-aaral na tinitingnan. Bakit sa panahon ito ay biglang nangyari yung mga pagkakataon. Kung naalala po ninyo, mas malaki po ang problema po natin ng mga nagdaang taon. Especially po, nag-conduct po tayo ng election nung makalipas po yung 2 taon. Ano po? At nagawa naman po natin na hindi magkaroon ng interruption sa serbisyo ng kuryente. Dahil kasama po ako dun sa tinatawag nating Task Force on Energy Resiliency at saka yung election na Energy Task Force on Election, nakita po namin na napasunod naman lahat ng mga planta. Nagawa nila yung tamang pag-maintenance at naiwasan po natin yung magkaroon ng service interruption dun po sa kabuuan ng election period. So yan po ay inihahambing namin sa sitwasyon ngayon. Bakit nga po nangyayari ngayon yung napigilan namang mangyari noong mga nakaraang taon? Meron ho bang naglalaro sa industriya? Hindi pa po kami umaabot sa ganyang pananaw. Kung sakali man po na may makita kaming ganyan, ito po isasangguni natin sa Philippine Competitive Commission at saka sa Energy Regulatory Commission. Dahil sila po yung may kakayanan para po mag-imbestiga tungkol dito. Meron na ba kayong hinala na merong ganyan? Maabot na ba tayo sa ganon? Sa ngayon po ay puro technical pa lang ang pinag-aaralan natin. Kasi nga po, bago tayo makarating doon sa non-technical, kailangan nating ma-validate muna yung lahat yun talaga sa technical side. Dahil mahirap naman pong magkaroon kagad tayo ng haka-haka Opo. kung hindi naman natin nababalidate na yung pagkasira pala kasakadahilan ng very technical. Kung kaya kami po, dahil nga rin doon sa pag-aaral namin, ay kami po ay nag-umpisang tingnan namin yung malaking problema, tingnan natin, pinupuntahan po namin ng mga planta. Okay, siguro last point ko na lang, Joel. Ilan po ba talaga ang planta natin na hindi tumatakbo ngayon? Unscheduled man yan o scheduled ang kanilang maintenance shutdown? At ilan po yung derated ang capacity o mas mahina sa kanilang kapasidad yung pinuproduce na kuryente? Sa ngayon po, dito po sa Luzon, dahil nakatutok tayo sa Luzon, dahil dito tayo merong yellow alert for today, Opo. meron pa pong mga 16 na planta na continuously ay naka-outage pa sila. Dami nun, At ASEC meron, opo. Pero kahit na po ganun, di naman po ganun kalaki na kagaya ng Sabado yung nawalang kapasidad natin. Noong pong Sabado ay umabot po tayo ng mahigit na 4,000 megawatts ang nawala sa sistema. Ngayon naman po doon sa force outages natin, nasa around 2,700 megawatts po ang wala. Pero, yun nga po, alam po natin na meron pa tayong mga 6 o 7 planta na derated yung capacity kung saan ay yung kakulangan po ng kanilang output ay naglalaro po sa 600 megawatts. Kung kaya pag pinagsama po natin yan ay aabot pa rin sa mahigit na 3,000 megawatts. Oo, basta ASEC ito hindi masusundan ng power rate increase. Kasi labis-labis na po yun. Oo, sobra na hong pangwawalang iyaw sa pasakit na yun. consumer yun. Opo. Opo, alam po natin yan. Kung kaya siguro naman po, alam natin na
naglabas po ng kalatas ang ating Energy Regulatory Commission na kung magkakaroon po ng mga red alert, ito po ay signal na para po isuspinde yung trading sa wholesale electricity spot market. Ibig sabihin po, kung ano man yung presyo na masasettle for every trading interval, kung yun po ay sobrang taas, ito po ay makakap at magkakaroon po tayo ng tinatawag na administered pricing. Yun naman pong administered pricing ay magagaling po doon sa average po ng mga nakaraang araw, especially po yung araw ng kahalintulad sa mga nakaraang linggo. Kaya parang kinokontrol natin yung pagpresyo. Alright, o sige. Asek, salamat thank sa you po oras. sa oras. Thank you. Maraming salamat doon po, Mr. Sir Joel. Mabuhay po kayo. Good morning, Buhay po kayo. sir. Po, si Assistant Secretary Mario Marasigan, Department of Energy. Actually, umuwi ako.